Nagprotesta ang pro-impeachment group sa plenaryo ng Senado habang nagbobotohan nitong Miyerkules para isantabi ang impeachment complaints. Dismayado naman ang Senate minority sa kinalabasan ng botohan dahil mahirap na anilang buhayin ang impeachment case ngayong ito ay naisantabi na. May balitang A to Z si Ace Cruz. Napa-thumbs down sabay walkout ang ilang leader ng pro-impeachment groups Miyerkules ng gabi habang nagbobotohan ng mga senador sa motion to archive o isantabi ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Si Senador Amy Marcos ang nagpapaliwanag ng boto nang mangyari ang tila protesta ng mga grupo. Hindi ako makareact, walang impact sa akin eh. Hindi ko nakita eh. Wala, sanay na tayo eh. Pero wag sanang umasta ng ganon sa Senado, hindi maganda no. Sa botong 19 na yes, 4 na no at 1 abstention, tuluyan nang naisantabi ng Senado ang impeachment complaints. Pinasaringan ng senadora ang anyay nasa likod ng impeachment na tinawag niyang spoiled bonjing. Kilalang kritiko si Senator Marcos ng kanyang pinsan at House Speaker Martin Romualdez pero walaan niya siyang personal issue rito. Kasi yun naman talaga ang ugat ng lahat na ito. Politika naman talaga at ambisyon ng isang dambuhalang sanggol. Matapos ang botohan, sinabi ng senadora na nakapag-usap sila ng bise. Text lang. Nagpapadala ng biblical quotation. Basta salamat sa Panginoon. Yun lang. Matapos sa may archive ang impeachment complaints, umaasa naman ang ilang senador na mas mapagtutunan na ng pansin ang iba pang mahalagang issue sa bansa. Ang laking dami-daming trabaho ng Senado. Kulang ang trabaho, kulang ang ginagawa para punan yung mga oportunidad para mag-improve yung buhay ng ating mga kababayan. Nandiyan pa rin yung problema ng baha hanggang ngayon. Yung iba sa amin sa Bulacan hanggang ngayon nasa baha pa rin. 3 towns doon, lahat ng barangay baha. Alam naman namin na mas marami ang gustong sumunod sa konstitusyon. Gusto sumunod sa ruling ng Supreme Court. So, expected na natin yun. Dismayado naman si Minority Leader Tito Soto sa kinalabasan ng botohan. Mahirap nang bunutin yun. Kaya yung pinipilit ko yung i-table muna. Para pagka mayroong motion for reconsideration at sinabi ng Supreme Court na nag-reverse sila, or may mga binago sila, meron silang ni-rectify, pinoint out nila yung mga sinasabi kong mali doon sa decision or inaccurate sa mga decision, di madaling galawin dahil naka-table lang. Na pag nag-desisyon ng Supreme Court at sinabi ng Supreme Court, immediately executory, dapat kumilos yung Senate. Oras na baliktarin ng Supreme Court ang naunang ruling nito, kailangang pagbotohan ng mga senador para buksan ang in-archive na impeachment complaints. Gayunman, duda ang mayorya ng mga senador na mababaliktad pa ang posisyon ng SC sa kabila ng nakabinbing motion for reconsideration. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.